Ay, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa mga oras na ito na tayo po ay patuloy na makapagpuri, makasamba sa kanyang pangalan, makapanalangin, makaawit. Tunay na yun po yung isang dahilan kung bakit yung Panginoon ay patuloy na sinusustain po tayo dahil sa utos niya sa atin na dapat nating sinusunod. Katulad ng ating nababasa, di ba, sa Joshua, yun lang yun yung isang command ng Panginoon para manalo sa labanan. At makita natin yung isang tagumpay ni Joshua, di ba? Although minsan sabi nga natin ang ating pagkatalo ay dahil sa atin, hindi dahil sa Panginoon. Kumbaga, nandun yung mga nangyayari sa mga panahon na ito na minsan ay hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon, or minsan or kadalasan na tayo po ay nalulugmok dahil ang atin pong paglapit sa Panginoon, yung ating pananalangin sa Panginoon ay nagkukulang. Ang gusto ng Panginoon ay tayo po ay manatili, yung consistent yung ginagawa natin sa ating buhay. So sa physical man at lalong-lalo na sa spiritual. So sabi nga tayo po ay nakikibaka yung ating spiritual battle ay sa panahon ngayon. So ngayon meron tayong pakikibaka sa physical. So sabi ko nga, yung COVID ay hindi talagang inaalis pa ng Panginoon dahil yung spiritual natin ay kadalasan ay mahina pa. Kaya maging balanse po yung ating buhay, physical and spiritual, sa pamamagitan ng paglapit natin sa Panginoon, paghingi ng tulong sa Panginoon, pagpapakumbaba sa Panginoon. Dahil po si Joshua sa kanyang buhay ay kanyang ginawa yung mga bagay na yun, na nagbigay ng paalala po sa atin sa araw-araw, sa ating devotion, sa ating journal. At kung hindi po natin nagagawa yung mga bagay na yun, so maaari isang banda tayo po ay makitang nakalugmok katulad ng nangyari sa kanila noon, di ba? So yun po yung isang makita natin, isang reminder sa bawat sa atin. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa mga oras na ito na patuloy nating pag-aralan po yung kanyang salita. But before that, tayo muna po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa magandang umagang ito na inyong patuloy na pinagkaloob. Tunay na napakabuti niyo po, tunay na napakanakila niyo. Salamat sa mga paalala mo mula sa mga salita mo, at nawa po ito'y patuloy na maging matibay ang aming pananampalataya po sa inyo sa kabila ng maraming tentasyon, maraming kahirapan. Tunay na ikaw yung Diyos na magbibigay ng mga bagay na ikalalakas po namin. Kaya salamat po, bless po kami sa umaga pong ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Okay, so ang isa po sa nais kong bigyan ng pansin, so siguro lahat po tayo ay nakakapanood or nanonood tayo ng TV, ay nasasaringan natin yung ating pinapanood na Olympic, di ba? So sabi nga natin, yung isang kagalakan ay sa almost ilang taon na tayo po ay sumasali sa Olympic, ay nakita po natin yung tagumpay. At sabi nga natin, si Heidelin Diaz, kung hindi niyo kilala ay siguro hindi kayo nanonood. So siya po yung nakasungkit or nakakuha ng isang gold, di ba? At ang katuwaan niya ay katuwaan ng buong Pilipinas, di ba? So yun po yung isang makita natin na yung victory, di ba? Kaya nga lumalaban yung isang tao para makamtan yung katagumpayan, di ba? So ang isa po sa makita natin sa bawat buhay natin ay gusto rin natin yun. Katulad ngayon, mapagtagumpayan natin yung sakit ng COVID, mapagtagumpayan natin yung kahirapan, mapagtagumpayan natin yung crisis na nararanasan natin ngayon, mapagtagumpayan natin yung mga bagay na sabi nga natin na nagpapahirap sa bawat buhay po natin. So akin pong babasahin ang Ephesians chapter 10 hanggang 12 at saka Ephesians 6 verses 18 at saka 19. Pero actually atin pong pag-aaralan ang
Ephesians chapter 10 verse 6 chapter 10 verse 10 to 20. Pero babasahin ko lang po yung ilang mga portion. So sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, sabi diyan, "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For a struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." And verse 18 and 19, "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearless make known the mystery of the gospel." So ito po yung isang reminder ni Apostle Pablo sa bawat mga tao. At makita po natin, sabi nga, ang spiritual battles, makita po natin against sa atin po mga mananampalataya. So sa mga oras na ito, sa mga panahon po na ito, so sa ating buhay, makita po natin na ang tendency po ay ma-deny yung pananampalataya sa kabila ng maraming kahirapan. Because ang isa po sa makita natin dito, nag-i-exist yung gawa ng kalaban. Diba? So, yung force ng kalaban, yung activity ng kalaban. So, ang isa sa sinasabi po ng banal na kasulatan ay kailangan makita po natin sa buhay natin kung paano tayo makilaban, paano tayo lumaban. Diba? At minsan, sa dami ng nangyayari sa bawat buhay natin, experience, minsan sumusuko na tayo. Diba? Parang ayaw na natin, ayaw ko na. Diba? So, ayaw ko nang magbasa ng Bible, ayaw ko nang mag-worship, ayaw ko nang sumamba, ayaw ko nang manalangin. Diba? Kasi hindi naman tinutugon yung aking panalangin. Diba? So, minsan yun yung nilalagay ng diablo sa utak natin o sa isip natin. So, isa sa makita po natin dito sa ating binasa sa umagang ito, ang magko-conclude, diba, sa mga sinasabi natin. So, yung sa Ephesian believers, ini-remind ito yung katotohanan, yung spiritual warfare, so against the devil and his demons, and taught them on how to stand victorious against them. So, isa sa gusto ko pong bigyan ng pansin na dapat makita natin at ingatan natin. So, ating pag-aaralan po, claiming our spiritual victory. So, kung ikaw po ay nasa Panginoon, wala ka ng talo. Although may kahirapan, although may pandemic, diba? Although mahirap, diba? Kumbaga, sabi nga natin, minsan napakadaling sabihin, pero ang gusto ng Panginoon ay yung manampalataya tayo sa Kanya. Kaya ang isa sa makita po natin ay manindigan po tayo na panalo na po tayo, diba? So sa labanang ito, kumbaga sa ating spiritual na buhay, yung diablo ay kumikilos pa rin. Kasi nandito pa tayo sa mundong ito. Pero kung i-claim mo, diba, yung ating spiritual battle, so nandun yung victory na meron sa atin. Kaya ito po yung isang binanggit ni John. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4. "You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world." Diba? So, isa sa makita natin yung potential being na ma-overcome po natin. At ang Panginoong Jesucristo lamang yung pwede, diba, na makatalo sa devil, makatalo sa diablo. Diba? Kung hindi natin kasama yung Panginoon, so, maaring sumuko ka. Pero kung kasama mo ng tunay yung Panginoon at yung banal na Espiritu, so sabi nga, siya yung mag-guide sa iyo eh. So, sabi dito, isang makita po natin na mas mahusay at mas magaling, diba? Mas makapangyarihan ang Panginoong Jesucristo kasama ng banal na Espiritu. Kaya ano po kailangan gawin natin? Sabi po ni James, ito po yung sabi ni James, chapter 4, verse 7, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you." Yun po yung isang sinabi ni James. Diba? Kaso minsan nakakalimutan natin, di ba? Na magpasakop tayo sa Diyos. Ang gusto natin, tayo yung manakop, tayo yung sundin.
Di ba? Minsan, pagka nananalangin tayo, di ba? Yung gusto natin, yung sinasabi natin sa Panginoon, gusto ko po ito. Di ba? Pag hindi mo ginawa, ayoko na. Di ba? So, pag nanalangin tayo, dapat yung gusto ng Panginoon ang mangyari sa atin. Hindi yung gusto natin. Di ba? So, yun po yung isang makita natin dito. Sabi yan, submit yourselves. Magpasakop tayo. Then, sabi nga, resist mo yung devil at siya ilalayo sa iyo. So, 'di ba? Lagi nating sinasabi yung awit, o tukso layuan mo ako. So, hindi talaga lalayo ang tukso kahit kailan. Yan ay lapit na lapit sa atin. Kaya yun yung isang makita natin. So, ganun kagaling ganun din kagaling yung Diablo. Pero kung tayo lang, talo tayo eh. Pero kasama natin si Jesus, ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama. So, sabi nga natin, yan yung isang makita natin na i-claim mo na yung victory. Right? So, kung makita po natin sa ating buhay, napapagod na tayo, napapagod ka na ba? Yan yung tanong lagi eh. So, sabi dyan, huwag kang mapagod. Maging malakas ka sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, dito po, sa ating bibigyan ng pansin, may tatlong pag-aaralan lang po tayo. Kumbaga, 3 specific ways na ma-experience po natin yung katagumpayan against sa Diablo o against sa devil. So, isa sa makita po natin, unang-una, ang dapat mong malangan para mapagtagumpayan natin ito. So, una, identify the adversary we have. So, i-identify mo po, o identify po natin kung sino yung kalaban mo, sino yung enemy. Kasi minsan, sa atin po, hindi natin minsan tinitingnan. Akala natin malakas tayo sa Diablo, malakas tayo sa amin. Hindi po eh. So, kailangan tingnan mo kung ano yung ginagawa natin. Baka yan ay sa Diablo na, di ba? So, kung gusto po nating manalo, so sabi nga natin, yun po yung isang dapat pag-aralan po natin. So, kung titingnan natin sa literal, so, may kwento ko na yata po sa inyo eh, si Jaire, di ba? Kilala po natin, isang basketballista. So, isa po siya sa nakilala dahil kay James Sharp. So, kilala natin si James Sharp. So, alam niyo po, si James Sharp isang magaling na manlalaro. Pero sabi nga natin, nung siya po ay binantayan ni Jaire, ay kumbaga first time na 4 points sa time na yon, yung championship. So, yun po yung isang natatandaan ko at nakikita ko na kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. Kung bakit napigilan. Diba? So, dahil pinag-aralan ni Jaire yung kilos, yung galaw ni James Sharp. So, ganoon din po sa atin. Atin pong titingnan, kailangan makilala mo kung sino yung kalaban natin. Makilala mo yung spiritual na kalaban natin, kalaban ng spiritual natin. So, yung Diablo. So, kung hindi natin kilala yung Diablo, naku, sigurado sub-sub tayo. Kaya dito si Apostle Pablo, nagbigay ng description, di ba, na sa ating kalaban. So, sabi doon sa verse 12, kung titingnan natin yung verse 12, sabi diyan, they are spiritual beings. So, sabi diyan, for our struggle is not against flesh and blood. So, hindi po tayo nakikibaka sa kung sabi nga natin, kung ipaparehas natin kay James Sharp, ipaparehas natin sa tao ang Diablo, madali nating ma-identify. Pero hindi natin nakikita eh, di ba? Parang yung COVID eh, di ba? Hindi natin ma-identify kung sino yung meron. So, yun po yung isang makita. Kung alam po natin, hindi na natin lalapitan eh, di ba? Pero yun po yung isang nais ng Panginoon na makita natin. So, yun po yung, sabi nga, mabigyan natin ng pansin dahil yung pakikibaka o pakikipaglaban sa Diablo ay napaka-danger or dangerous. So, isa sa makita po natin kung tayo po ay magbubulag-bulagan, so spiritually, so makita po natin yung spiritual being, sabi nga natin, ay hindi natin kakayanin yung Diablo. So, sabi diyan, we have to assume that they are around us even when we don't see them or feel them. So, our enemies are not human beings. They are demonic beings. So, isa sa makita po natin, hindi natin nakikita yung kalaban. So, sabi nga natin, sa panahon ngayon, hindi natin nakikita. Sa physical din, hindi natin nakikita. Kaya ang hirap, di ba? Kaya ang ano lang doon, huwag kang susuko dahil natanggap na natin yung katagumpayan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So kahit mahirap, may mga struggles, pero ang sabi diyan, makita po natin ay kung paano kikilos yung Panginoon sa bawat buhay.
So isa sa makita po natin yung paggabay at paggawa ng mga bagay na mabuti, mga bagay na yung ating spiritual discipline, di ba? So yun yung makita natin. Yung pangalawa, they are powerful beings who are very organized. So they are powerful beings. So sabi nga doon sa verse 12, against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness or dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So marami po sa mga Bible scholar yung naniniwala po dito. At makita po natin, sabi nga, sila po ay nilikha rin ng Panginoon doon sa merong authority and powers. So katulad ng mga military, di ba? So sabi nga natin, posibleng may mga rank din yan. So, di ba, ating napag-aralan nun sa ating Sunday school, yung mga angels ay may mga rank designation. So, according to the powers na meron sila. So, yun po yung isang makita natin. So, kaya hindi natin pwedeng basta-bastahin yung kalaban. Kaya niyang gumawa, kaya kanyang kontrolin, kaya kanyang linlangin. Di ba? Pero kung kasama mo yung Panginoon, sabi niya, wala rin siyang magagawa. Isang salita lang ng Panginoon. So, yun yung makita natin. So, hindi lamang po they are spiritual beings. They are powerful beings. They are evil creatures. So, kung titignan natin, babalikan natin yung verse 12, sabi nga, yung demonic creature are evil in nature and their main agenda is to promote darkness in this world and destroy anyone who will go against them. So, kung titingnan po natin, ang Diablo ay hindi po gagawa ng mabuti. Diba? Ang nais po niyan ay sirain ka. Lumayo ka sa Panginoon. Diba? Ang gusto niya, ikaw ay hindi magtagumpay. Ang gusto niya ay ikaw ay, sabi nga natin, ay manghina, masubsob. Diba? Parang nakikita natin sa mga pelikula yan eh. Minsan nainis tayo, di ba? Sa mga kontrabida. So, minsan naangat ka na, tapos bigla kang may tutuya sa iyo, di ba? Yun yung gawa ng Diablo, di ba? So kung may mga ganyan po tayo, nako, yan po ay kilalanin natin, alamin natin, baka ikaw ay the one na o isa ka na doon, di ba? So yun yung isang makita natin. Sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So isa sa makita po natin, katulad ng magnanakaw, so siya po ay hindi gagawa ng mabuti. So, magnakaw, pumatay, manira, diba? So yun po ang Diablo. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, so nakita po natin to. Sabi diyan, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So isa sa makita natin sa mga verse nito na nagsasalita po o sinasabi dito yung ultimate goal ng destruction ng human lives, di ba? So ang Panginoon, sabi nga yung agenda niya ay ang Diablo, ang agenda niya ay to steal, kill and destroy. So ang makita po natin dito, he wants to steal your joy, your knowledge of God. So kill and destroy you. So yun yung makita natin. At yung pinipicture dito dun sa 1 Peter chapter 5 verse 8. So sabi nga, ang Diablo ay isang vicious lion, always looking for an opportunity to attack an suspecting prey. So isa sa makita po natin na lagi kang binabantayan yan. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, binabantayan ka niya. Kaya pagka ikaw ay patulog-tulog, so yun, papasok yan. Pagka nakikinig ka ng mensahe at ikaw ay patulog-tulog, so yun, binabantayan ka niya. So katulad nung isang, di ba, na kwento doon sa Acts, yung si Pablo ay sasalita. At sabi nga natin, nahulog yung isang bata na nakikinig kasi nakatulog. So, minsan, ganun yung ating, binabantayan ng Diablo yung mga ganun. Kaya, dapat, sabi nga, bantayan din natin yun. Unahan natin. Diba? So, sabi nga natin, humingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. Siya lang yung makakatulong para tayo ay maka-consistent, maka-concentrate, diba? Sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng Bible. Kasi, ang trabaho ang pag-atake ng Diablo ay to distract. So wag natin i-underestimate yung ability ng
demons or ng devil. So yung force niya ay nakaka-influence, di ba? So yung lakas niya, sabi nga natin, ay nakaka-influence. So isa sa makita natin, kung ignore po natin ang salita po ng Panginoon, diyan aatake yung diablo. So ganyan po kagaling, ganyan po kamakapangyarihan din. Pero sabi nga natin, sa buhay natin, kung hindi natin gagampanan yung mga bagay na yun, so maaari po tayong hindi makatanggap ng victory. So yun po yung isang makita po natin. Kaya ano po yung dito po sa New Testament, kung titingnan po natin, sabi diyan, yung kanyang pandaraya sa atin, He makes you believes His lies. So kung gusto niya, maniwala ka doon sa mga kasinungalingan niya na sinasabi. Kaya minsan tayo, hindi tayo natatakot magsinungaling. Di ba? Kasi ito yung sabi ng John 8:44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He wants a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. So, yun po yung isang makita po natin. Minsan, hindi po tayo natatakot, di ba? Parang napakadaling magsinungaling. Hindi parang, napakadali talaga di ba? Pero yun po yung isang atake ng diablo sa atin. Yan yung isa sa dinidestroy niya sa atin, di ba? Yan yung sinisira niya sa atin na sabi niya, huwag kang matakot. White lies lang man yan di ba? Yun po yung isa mga bulong. Sige, anuhan mo pa, di ba? So yun po yung yung gawa ng diablo. Kaya yan yung bantayan natin. Yan yung i-identify po natin. Kaya makita natin dito, ang gusto niya maniwala ka doon sa kanyang kasinungalingan. So he lies about so many things, like what can make man truly happy or how to go to heaven. So he can even lie about the importance of money and materials. So yan yung isang makita po natin na minsan ay yung kasinungalingan or yung lies, di ba, na akala natin kayamanan or yung pera yung makakapagpasaya sa atin ng lubos. Pero hindi di ba? So kahit marami kang pera, marami kang kayamanan, marami kang mga bagay-bagay, kung ini-ignore mo yung Diyos, talo ka pa rin. So yun po yung makita natin. Yung pangalawa dyan, sabi niyan, He targets your thoughts. So sabi na 2 Corinthians 10:3-5, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So ito po yung isa sa part na makita po natin kung ano yung dapat nating malaman tungkol sa diablo, yung gawa ng diablo. At makita natin, since tayo po ay mga mananampalataya, so yung banal na espiritu ay hindi dapat maka-atake sa bawat isa po sa atin. At makita po natin, sabi dito, ma-establish yung territories, yung stronghold ng buhay natin. Na-impluensyahan tayo ng banal na espiritu at na-impluensyahan tayo ng banal na kasulatan. Dahil yan po yung magtutulong sa atin. Ito po yung magtutulong sa atin. Sabi nga, yung ma-demolish po yung gawa ng diablo. Kaya tinuro dito ni Apostle Pablo yung simple thoughts, yung about pagsunod po sa Panginoon dito sa 2 Corinthians 10. So isa sa makita natin, yan yung tinatarget sa iyo ng diablo, yung mga bagay, di ba, na importante sa iyo, yung mahalaga sa iyo. So isa sa makita natin, sabi diyan, with this we need to constantly guard and minds from the attack of the enemy. So bantayan natin yan. So yun po makita natin. Kaya kung hindi mo kilala yung iyong kalaban, ay kailangan pag-aralan mo kung ano siya, kung sino siya, para matalo natin ng lubos, diba, dito sa mundong ito. Dahil alam natin, sabi nga, magaling siya, pero mas magaling yung Diyos natin. So I hope sa mga panahon po ngayon ay maging, sabi nga, ay mapagmatsyag po tayo. Diba? Kasi baka tayo po ay natatalo na, nakakain na ng kalaban. At yung sa kalaban na natin yung ginagawa natin. So yun po yung bantayan natin. Kaya ito po yung isang maganda, yung pangalawa, na bigyan natin ng pansin para mas lalong maging malakas, diba? Yung ating
ah, ah, pakikibaka, pakikipaglaban. So, makita po natin yung pangalawa, import the ability within. So, kung titingnan po natin ang lagi kong halimbawa yung basketball, di ba? So, minsan sabi nga natin, ang nangyayari, di ba, lalo na sa PBA or dito sa atin, yung basketball ay pag may import ay maganda, di ba? Kasi may mga magagaling. So, yun po yung isang makita po natin. Dito, meron dapat tayong i-import yung ability na meron sa atin. So, hindi natin kailangan si Michael Jordan o si LeBron James. So, yun po ay sa physical. Pero sa spiritual, ito po yung kailangan na makita natin. I-claim po natin yung victory. Hindi lamang po, sabi nga natin, na enough na malaman natin yung ma-identify natin yung kalaban natin. So kailangan ma-avail po natin yung strength. Kung kilala mo nga yung Diablo natin, yung Diablo, kilala mo nga yung gawa niya, ang problema wala ka namang lakas na lumaban, di ba? So isa sa makita po natin na dapat import natin yung ability, di ba, na meron tayo. So unang-una yung pagpupuri po sa Panginoon. So more praises sa Panginoon, di ba? More praises sabi nga natin na ginagawa natin, hindi sa Diablo, di ba? Hindi doon sa mga kasi kalaban natin, alam nga naman, purihin natin yung kalaban natin. Kaya nga natin kalaban, di ba? So, doon natin makikita, sabi nga natin, yung pagpupuri doon sa tumutulong sa atin sa araw-araw ng buhay spiritually. So, yun po yung dapat makita po natin. Then yung pangalawa na import natin, yung more prayer. So, yun yung isang more prayers, yun yung isang binigyan ng pansin dito. Kaya kung babalikan natin yung 18 and 19, di ba? Yan po yung isang makita po natin na katotohanan na kailangan natin ng lakas. Kaya sabi ni Apostle Pablo dun sa verse 18 and 19, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this is mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fairly make known the mystery of the gospel. So yan po yung kailangang import natin sa buhay natin, praises and prayers, diba? So sa Panginoon, so sa banal na espiritu. Kaya kailangan, sabi nga, yung connection natin, na lakas natin, nakakonect sa Panginoon as a believers, diba? So kumbaga yung connection mo sa Panginoon, yun yung magpapalakas sa atin. So paano mangyayari yun? More praises and more prayers. So, yung exercise na meron sa atin. So pagising mo ng 5 o'clock, magpe-pray ka, pagising mo, magbabasa ka ng Bible, pagising mo, gagawin mo yung mga bagay na para sa Panginoon. Para sabi nga, patuloy na maging malakas tayo. So, yung kalaban natin ay masasapawan natin. Kaya sabi na Luke chapter 18 verse 1, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Diba? So, yan po yung isang panahon sa teaching ministry ng Panginoong Kristo nung sa po ay nandito sa lupa. Itinuturo niya sa kanyang mga disciples. So, dahil yung panalangin, sabi nga natin, ay isang malaking bagay para palakasin yung isang tao, spiritually. So, kasama na rin po yung physical doon. Diba? Pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, pagkakaloob niya yung lakas na meron sa atin. Kaya nga sa atin ngayon, ang isa lang sa physical, so palakasin mo lang yung immune system, diba? Para matalo natin, malabanan yung COVID. So ngayon, palakasin natin yung ating prayer and praises sa Panginoon para malabanan natin yung Diablo. So, isa sa makita po natin, sabi nga natin, huwag tayong mawala ng loob. At sabi dito, huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko sa hirapan. Huwag tayong susuko sa mga bagay-bagay. Di ba? Ang ano dyan, mas lalo tayong maging malalim sa pananalangin. So, makita po natin, sabi nga, yung panalangin ay siya magpapalakas sa bawat buhay natin. With prayer comes God's power. So, yun yung isang binigyan ng pansin dito. So, sa bawat isa sa atin, kumusta yung ating prayer life, yung ating prayer time, kumusta yung praises natin sa Panginoon, di ba? So, ang bawat isa sa atin ay makita natin sa bawat binibigyan natin ng pansin sa araw-araw. Pagising mo sa umaga, pagmulat mo sa umaga, di ba? So, doon mo makikita yung pagpapala ng Panginoon. Kaya, kung hindi mo nakikita yon,
yung blessing ng Panginoon everyday, yung lakas ng Panginoon everyday na binibigay sa'yo, so maaari kang mag-give up. Di ba? So sabi niya, as a believers, as a son of God, makita po natin yung tuloy-tuloy na pagkakaloob ng Panginoon sa bawat buhay natin. So yun yung makita natin. So hindi lamang po dapat kilalanin natin yung ating kalaban. Sabi diyan, kailangan ay meron din po tayong lakas. Import natin yung ability na meron tayo. So ano yun? Praises and prayer na meron sa atin. Yung pangatlo, lastly sabi diyan, incorporate the armor we were given. So yun po isang maganda. Binigyan tayo ng Panginoon para lumaban, diba? Hindi tayo para mawalan lang ng saysay, wala ng pag-asa. So kung tinitingnan po natin, diba, siguro looking forward tayo sa laban ni Manny Pacquiao. Alam ko na yun ay tinitingnan din po natin. Pero isa sa makita po natin, yung paghahanda ni Manny Pacquiao, diba? So yun po yung isang magmo-motivate sa kanya para yung tagumpay. Kaya kung yung prayer, diba, ay nasa kanya, so maaari, diba? So sabi nga natin, siya ay lumalaban para sa Panginoon. Pero minsan, yun ay nagkakaroon lang ng para lang, kumbaga, masabi na sa Panginoon galing. Pero minsan, sa sarili lang, di ba? Pero kung totoo na sa Panginoon, so yung victory na sa Kanya. Kaya ngayon siya nagpapalakas. So, hindi natin alam, di ba? Yung mga ganong sitwasyon, yung ganong pagkakataon. Pero ang isa sa makita natin, yung nais niya ay makita natin yung mga armor na dapat sa atin. Kumbaga, kung titingnan natin dito, yung sinulat ito ni Apostle Pablo na siya po ay nakakulong doon sa Roma, makita natin dito yung mga Roman soldiers, so yung pagbabasihan natin na meron silang mga piece ng mga kasuotan, yung baluti, yung sinasabi, di ba? So dito, yung makita po natin, yung full armor na makita natin na binigyan ng pansin, in-incorporate dito na spiritually, hindi naman ibig sabihin suotin mo ito na literal. So ito yung meron sa atin. Una sabi niyan, defensive pieces. So sa bawat mga mananampalataya or believer's armor. So inisa-isa po diyan, di ba? Sa verse 13 pababa, verse 13 to 17. So makita natin the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of peace, the shield of faith. So yan po yung isang makita natin. The helmet of salvation. So yan po yung pang-depensa po, di ba, ng isang soldier noong unang kapanahunan. So isa sa makita po natin na kailangan meron tayong defense mechanism. At isa sa makita po natin na ito yung dapat mapagtagumpayan natin at dapat makita po natin. So kailangan may depensa po tayo. Kung sa basketball, mayroon. Sa lahat naman, di ba? So, yung depensa na meron sa atin. So, tandaan po natin, nga, yung belt of truth. So, isa sa makita po natin, yan yung sinusuot ng mga soldiers noong unang kapanahunan. Kaya sa atin, so, spiritually, so, yung belt of truth, so, yan po yung isang makita po natin na bibigyan ng freedom sa bawat sa yung honesty makita po natin. Then yung breastplate of righteousness, so ito po yung protection natin so sa ating katawan. So yung dito, diba? So yung makita po natin. At sabi nga yung shoes of peace, so makita natin dito na para sabi nga natin sa mga bagay na maging established po tayo, stability natin, diba? Na sa lahat ng ating lakbayin o takbuhin ay makita natin yung Panginoon na kumikilos sa bawat buhay natin. Then sabi din yung shield of faith. So yun yung protection natin, yung panangga natin. Diba? So yun yung isang makita natin. Now, we need to understand the faith is our ability to act on or believe that God has declared from His Word. So yun yung isang nais na makita natin. So isa sa lastly na defense na kailangan natin, yung helmet. Diba? So yun yung isang makita natin na maproteksyonan yung brain, yung body, di ba? Na makita po natin sa atin bilang isang mananampalataya. Dahil sabi nga, si Satanas ay hindi niya inaalaw na tayo ay magduda doon sa salvation na meron sa atin. So, ang lagi niyang gawa ay tayo ay mag-doubt
Diba? So, I hope about sa atin, hindi tayo nagdududa, diba? Doon sa salvation na pinagkaloob ng Panginoon. So, yan yung defense na meron sa atin. So, yung opensa naman, ito yung isang pinakamaganda para maka-atake tayo. So, yung sword of the Spirit. So, in the armor provide for us, sabi yan, we only have one weapon for offense. So, yan po yung isang makita natin. Yung sword in the Word of God. So, in-illustrate po ng Panginoon yan, di ba? Sa Matthew chapter 4. So, yung temptation. So, sabi siya, ano yung una? Kumain siya. Yung pangalawa ay i-reign niya over the world. Pero ano sabi ng Panginoon? Makita po natin dyan, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So yun yung isang makita natin. Meron yun, temptation to eat, temptation to display power, temptation to reign over the world. Sinabi ng diablo yun sa Panginoon sa Kristo. Pero alam niya na si Jesus, na yung anak ng Diyos. Pero sabi nga, hindi niya natukso. So isa sa makita po natin, yung isang napakaganda na kung examine po natin, sabi nga sa bawat buhay natin. So siguro sa mga matagal na mga panahon, tayo natin. So ilang beses po tayo nanalo doon sa temptation. So yun po yung isang makita natin. Examine po natin yung sarili po natin. So kung hindi tayo nananalo, so sabi dyan, kailangan mo yung offensive pieces na makita natin. Yung word of truth, sword of truth, diba? Yung sword of the Spirit. So yun po yung isang makita po natin. Kaya sa bawat sa atin, bilang isang mananampalataya ay makita natin yung mga bagay na mabuti na gawin po natin. Ma-overcome natin yung temptation sa buhay natin sa panahon ngayon. Dahil ang diablo, maraming ginagawa sa panahon ng pandemic, sa panahon ng crisis, sa panahon na meron tayo ngayon. So makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero sabi dyan, i-claim mo yung victory, diba? Na sa bawat sa atin na bilang isang mananampalataya. Sabi dyan, unang-una, dapat ay kilala mo kung sino yung kalaban mo. Yung pangalawa, dapat meron kang import. Diba? Sino yung import mo? Yung praises and prayers naman tayo. Yan, sabi dyan, incorporate natin kung ano yung pananggalang na meron ka. Diba? So, nakita po natin, sabi niya, spiritually, yung defense na meron sa defense mechanism kung paano ka makipaglaban. Then, sabi nga, yung offense na meron po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, in conclusion, sabi dyan, one of the things that Satan wants to steal from us is our joy in life. As long as you are not sure where true joy comes from, Satan will always have a hold on your life. So, kapag ka yung kaligayahan o yung katuwaan, yung kasiyahan, hindi mo alam kung saan nanggagaling, nako, baka ang mangyari sa'yo ay hawak ka pa ng diablo. Dapat alam mo kung saan nanggagaling yung kasiyahan na meron ka. At yun ay hindi nawawala kung ikaw ay nabubuhay na kasama ng Panginoong Kristo. Kaya naniniwala ako ngayon, kung ikaw nasa Panginoon, yun yung tamang kasiyahan na meron ka. Diba? So, ang diablo natalo na natin kasama ang Panginoong Kristo. But, sabi nga natin, sa panahon ngayon, baka pwede ka pang bumagsak kung aayaw ka at kung aalisin mo yung Panginoon sa buhay mo. Kung aayaw ka, mag-give up ka, baka matalo. So, ito po yung isang reminder sa atin. Sabay-sabay po nating basahin. Romans chapter 8, verse 37 hanggang 39. Sabi po dito, sabay-sabay po tayo. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the presence, nor the future, nor any powers, neither high, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. So, sabi po, we are more than conquerors. So, isa sa nais ng Panginoon ay mabigyan, diba, ng katagumpayan yung bawat isa, bawat mananampalataya. Kaya sa panahon ito, kung hindi ka pa kung feeling mo hindi ka pa nagtatagumpay, so kailangan mo kilalanin yung kalaban mo. Kailangan mo mag-import.
Kailangan mong incorporate yung depensa mo at yung opensa mo sa kalaban. So, I hope na yun po yung makita natin sa umaga nito, sa panahon ng buhay na meron sa atin. Maraming salamat po sa Panginoon. So, ito po yung ating pag-uusapan, ating pong pag-aaralan. So, sabi dyan, how many of us are really able to stand against our spiritual enemies? So, how many of us are really able to stand against our spiritual enemies? Tayo po, manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa mga paalala mo. Bless nyo lang po kami sa umagang ito. Nga po, ay patuloy kaming mag-claim ng katagumpayan sa bawat buhay po namin, spiritually, sa tulong at biyaya mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.